Good morning, Ronald from Lisbon, Portugal. Kumusta ka dyan sa Pilipinas? Dito okay lang, maulan na, nagsisimula na umulan. Pero alam ko may papasok na bagyo eh. Tomorrow or the next over the weekend. Oh, speaking of bagyo, may parating na ng malakas na bagyo talaga on July 6, di ba? Yung impeachment mag-uumpisa na. Yeah. Pero Hmm. di ba tapos na yung pre-trial hearing eh, di ba? Nung kahapon natapos na yun eh. So anong mga balita natin tungkol sa pre-trial hearing? Ano yung mga ganap doon? Well, dapat. Pero nung the other day, alam ko, no, di pa sila nagkakasundo eh. Dun sa sequencing ng ebidensya. Tapos may debate pa sila kung bubuksan yung green box yung sa BIR. O yung sa BIR, hindi daw bubuksan na nga eh. Kasi nga sabi ng pre-trial court na, pre-trial ano ba yun, yung Secretary of the Senate, sabi niya wala daw siyang karapatan kasi magdesisyon doon. Sa Senate trial na daw yun. So ang mga magde-decide yun, yung mga senator judges. So okay, understandable naman. Pero kahit naman hindi yung buksan eh. Antibay naman ng ebidensya para sa akin. Kailangan pa ba talaga buksan yun? At this point? Tapos idagdag mo pa, Ronald, na 'di ba nga yung pagmamark ng mga documentary evidence, ayaw daw Hmm. gawin ng depensa, pumirma dun sa same document. Gusto nila may sarili silang kopya na pipirmahan, tapos may sariling kopya pipirmahan ang prosecution. It's the same document. Gusto lang nila separate ang pagpirma, which is unusual. Ba't nila Yes. ginagawa yung mga ganyang bagay, tingin mo? Well, siyempre, foot dragging sila. Ito rin Yup. yung same defense lawyers ni Sarah na nag-file sa petition para itigil yung impeachment. So Mhm. lahat sila, no, para hindi matuloy, madelay, masabotahe yung impeachment na yan. Kaya inaasahan naman yung ganyang klaseng attitude nila. Dahil Oh. hindi naman inatras yung final na sa Supreme Court. Mm. Para uli ang impeachment. Hmm. Ganun talaga ang tactic nila, no? Kasi mukhang wala naman silang planong depensahan yung mga ginawa ni Sara Duterte. Kasi kahit naman pagdating doon sa issue nung kanyang yung kanyang mga witnesses, nabalitaan ko to na yung witnesses daw niya, lumalabas dito ay pareho daw sa prosecution. Eksakto daw. They say na nga parang mirroring daw yung nangyayari ngayon eh. I doubt kung makakaroon sila ng effective defense. Lalo na yung nakita natin sa Justice Committee tungkol di sa nilabas ng AMLAC. Hindi pa nga nila pinapatawag si former Deputy Ombudsman Karandang. Paano kung pinatawag pa yun, ano? Kasi siya Ito mismo ko alam nga niya. accidentally 3 weeks ago diyan sa Abe Restaurant. Lumapit sa Talaga? hindi ko siya namukaan. Sabi niya ako si Deputy Ombudsman Karandang. Nakasama ba siya sa sa listahan ng mga witnesses? I'm not too sure. Hindi ko nakita. Okay. Ayan po si Trillanes, siningi ng defense Well, kasi ang nangyari nga dito, sa nabalitaan ko nga, ay dahil nga na-mirror ng depensa ang lahat ng witnesses ng prosecution, kaya kasama si Trillanes. Ang nakapagtataka lang dito, pwede naman nilang questionin ng witness pagdating sa cross-examination. Pero Hmm. they're opting to question the witness through direct examination as a defense witness. Hostile witness, obviously, pag si Trillanes Yes. at yung mga iba pa nun. Pero alam mo, tingin ko, tama yung sinasabi mo dito eh. All they're doing right now is foot dragging. Wala naman silang depensa eh. Remember, wala silang pinakitang mga bagong ebidensya or sinabit na bagong ebidensya para suportahan yung kanilang depensa. As a matter of fact, wala nga silang sinasabing depensa eh. So ang gagawin lang talaga nila dito is to destroy the credibility of the witnesses and of the evidence. Yun ang mukhang tactic na gusto nilang gawin. Pero aside from that, Ronald, ano in-expect natin dito? Yung hearing na to ba, itong impeachment trial na to ba, tingin mo ba, like, magiging 62 days o magiging 30 days to? Kasi di ba hinihingi ng prosecution 62 days dahil sa voluminous na evidence. Pero parang sinasabi ata ng depensa, if I'm not mistaken, 30 days lang daw dapat. Ano tingin Tingin ko, mo mangyari? tingin ko reasonable yung 2 months. Yung Hmm. 2 days, no? Yun din yata yung haba ng impeachment ni Corona. Yung Talaga? 62 days? Erap, mga more than 1 month. Mm. Pero when you say Kaya, yeah. 62 days, eksakto 62 days of actual Around that. hearings. Mga 2 months, no? Mga 2 months yun. Ang inaasahan nga namin nun, 2 to 3 months. Pero, Mm. inabot.
unless kunin tayo as character witness, naisip Oo. mo yun? Character witness. Testigo tayo sa character ni Sarah. Sinong tingin mo, ano, what do you mean tayo? You mean like they're gonna actually call us? Yung dalawa, o di ba? Tinawag ka si Trillanes eh. Di tawagan din tayo. O. Hindi tayo tatawagin ng mga yun, ano ka ba? Eh, tinawag tayo ng defense. Oo, no, hindi, they won't even dare ikaw tatawagin ka. Naku, yari sila pag tinawag ka nila eh. Kaya, baka lalo makulo, Eh, makulit. hostile witness. Sa O. bagay, as a hostile witness, ano? Oo, pwede. Panood mo ba yung impeachment ni Corona? Yung huli niyang, yung name na convict na siya, tapos nag-speech siya, yung huli niyang speech. Napanood mo ba Hmm. yan? Hindi ko Hindi. napanood. Anong kwento doon? Pawala ko sa'yo. May dalawang tao siyang binanatan. Yung kanyang last speech, last hurrah. Ako sino? Sino? Ikaw? Si Pinoy saka ako. No, Tawagan talaga? mo tao. Oo. Ba- Sabi niya, parang sinisisi ako sa impeachment niya. Tapos sabi niya, yan, si Llamas, hawak niya sa leeg. Isang komunista na hawak sa leeg, si Pinoy. Oh, ikaw pala yung Sabi ko, binanatan. sabi ko kay Pinoy, magkatabi kami noon. Sabi ko, boss, alam mo naman, hindi ako mahawak sa leeg ng mga lalaki. Sabi niya, Pero, iyak ka na naman. Pabiro-biro ka, eh, binabanatan na tayong dalawa. Ganyan-ganyan. Sabi ko, boss, huwag mo na patulan. No, na-convict na eh. Huwag mo ba? oo nga, Nabatay hayaan mo na. mamaya. Yung kanyang dulo, yung dulo ng speech niya. Oo, Tawa ko. pagbigyan mo na, Alam mo naman, wala akong kinalaman dyan sa impeachment na yan. oo, no, di ba sa Senate ngayon, di ba? Wala naman sa executive branch yan, di ba? Pero, Hmm. pero Ronald, yung mga nagsasabi dito na hawak daw ng Malacanang itong impeachment. Tingin mo may hawak ang Malacanang dito ngayon? Hindi naman hawak. May impluensya. May suasion. May carrot and stick yan. Ah, No? Although, wala nga amin. oh, pero remember that even when it comes to the Congress, tingin ba with Congress din ba yung mga nag-file ng impeachment complaint na yan to begin with, mga opposition yung mga yan eh. Oh, mga Laila de Lima, tingin mo ba talaga na hawak ng Malacanang si Congresswoman Laila nung sinabit niya yung impeachment complaint? Definitely hindi. Pero halimbawa, sa proseso ng impeachment, may mga kanyan. Hindi naman ebidensya lang ang batayan niyan eh. Ang batayan niyan ay cynical political calculation. Ano Hmm. bang pakita namin dito? Ano bang political future namin sa impeachment? So yes, yung ebidensya na mapapanood ng mga tao, yung mga tao magbibigay ng pressure sa mga senador. Di Hmm. ba? Mga re-electionists, Mark Villar, Alan Peter, Chis Escudero, etc. So yes, tatamaan sila in terms of suasion, lalo na kung yung mga mamamayan, mga botante, ang tingin dapat ay i-convict nila. No? Pero sa dulo, yung hindi pinag-uusapan, ano ba ang role ng Malacanang? Okay. Pero in this case, tama naman yung sinasabi natin dito na I think na talagang it's more of the political self-interest ang nagmo-move sa mga politiko para gawin yung ginawa nila. Kasi think about it, yung mga kilos at mga pinag-iisipan ng ating mga kongresista noong time na nag-vote sila to impeach, it would be more prudent for them to vote not to impeach kung tutuusin, 'di ba? Since malakas naman si Sara Duterte pagdating sa mga polls. Oh, 'di ba? So kung ganun lang, nakikita mo na possible naman na wala talaga namang parang external influence or political influence other than talagang political careers. Nakikita nila where the majority of Filipinos are when it comes to the impeachment, 'di ba? Yun eh. Okay, so ngayon tanong natin dito. Nung panahon ni Corona, I wanna make a comparison. Tell me kung sino doon sa mga kaalyado ni Corona in this case, na ayaw siya ma-convict, eventually were pressured to convict. Saka sino ngayon nakikita natin dito sa current senator judges who are in that same position na parang allied with the vice president that could possibly vote to convict rather than to acquit. Well, una, hindi kandidato si Corona. Okay. Katulad din, kandidato siya for president sa 2028 at siya for now ang number one sa presidential survey. So, medyo mahalaga yan, ha? Mahalaga yan. May chilling effect yan eh. Paano kung manalo siya? Yun ang Mm. iniisip ng mga senador.
No, kay Corona, manalo o matalo, parang wala namang masyadong impact. Ikalawa, nagamit yung evidence eh. Yung SALN, yun yung Mm, first case na talagang very public, yung statement of assets mo ay hindi tutugma sa kayamanan mo. Lalo na yung dollar account niya na $2 million. So, yun yung compelling na kanya. Yung mga senador, nagsimula yan, 8 eh. Yung inclined para sa conviction. mhm. Eventually, 20 yung mga senador na nag-convict. No? Mga senador na sa simula pa lang walang balak mag-convict. Halimbawa si Chis Escudero. No? Although hindi niya aaminin. Tapos eventually ay nag-convict siya. Galit na galit sa kanya Iglesia ni Cristo. Ah, Kaya yun. for 12 years, di siya kinakausap na Iglesia. Dati, Oo. dahil sa kanyang boto. So, halimbawa siya ng senador na hindi inclined na bumoto, pero eventually bumoto. Kaya naka-20 ka eh. Tatlo Mm. lang ang hindi bumoto. Pero nung simula, kaunti lang ang inclined for conviction. Tapos, may isa diyang senador pa nga eh. May kumausap sa tatay niya. At yung tatay ang kumausap sa anak. So, may mga ganon na mga kwan, na Sino mga yun? pero balita ko lang yan. Hindi ko first-hand knowledge. Hindi mo babanggitin kung sino yun? Yung may term limit na sa pagkakakulong. So, Isang issue ng evidence, pero mas kanya usapin ng paano tinanggap ng mamamayan, ng mga botante yung evidence para pressure yan sa mga senador. Pero malaking bahagi niyan yung hindi pinag-uusapan, yung carrot and stick. Oo nga, alam mo madalas mo na kinukwento yan sa akin carrot stick na yan eh. Hmm. Oh, so in this case, nakikita natin na posibleng itong mga ilang senador ngayon, tulad ni Chis Escudero, ay baka bumoto for conviction kung matibay ang ebidensya. Kung may pakinabang siya. Kung may Alam mo, pakin... Ronald, ang cynical mo naman sobra kasi para sa akin, I know sinasabi mo may carrot and stick. I know. Pero Ronald, wouldn't it really be naman na pag nakita nila yung ebidensya with their own eyes, sabi nila, oo nga naman sa bagay eh. Yan nakitang-kita naman eh na hindi. hindi talaga, wala ka tayo mo talaga bumigay Di dito. ba, may kaso siya na sa COMELEC. Disqualification yun. No? Hmm. May kaso siya sa ombudsman, plunder yun. Oh. Kulong siya agad. Naka-freeze na yung kanyang pan eh. Nakahukan siya, whole departure order eh. Hindi siya pwede makalabas ng bansa. Siya ang presiding judge. Oh, Pero mo yung presiding judge, may kaso ng plunder. sus, Tapos yung abogado, may ganong klaseng kaso rin. Di ba cynical yun? okay, oh, so ano nga sinasabi mo na tingin mo talaga? Tingin mo talaga Ngayon, as well, kunyari, halos kalahati ng mga senador, membro ng mga dynasties, di ba? mm, Ikalawa, kalahati ng senador may kaso, di ba? mhm. From obstruction of justice to corporate crimes, to plunder, malversation, to crimes against humanity. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan senado. Nakalahati yung Oo kaso. nga, oo. Mukhang madadagdagan pa next week. Yung mga self-righteous na online seller mo. Yeah. Baka ibig sabihin, ganyan na, ganyan karami. Kalahati or more than half. So, eventually, ang kailangan mo talaga para maiwasan yung lesser evil sa negotiations, no? Para magkaroon ka ng majority, para matanggal mo si Alan Peter. Tatanggapin mo kahit sino eh. Di ba? Oo. Yung yun, yun yung cynicism. No? Kahit yung may Mm. mga kaso, hindi lang tatalon. Presiding judge ng impeachment. Pero, Ha? So, paano nangyari yun? No? Kaya medyo galit yung simbahan eh. Paano nangyari yun? Si Mr. Fortwith, ang presiding officer, na ang daming kaso. No? Kaya ang tunay na pagbabago, 2028, huwag ka mhm. nang mag ng ganyang klase mga senador. Na Oo. sobrang lala, na mahigit kalahati magkakakaso o Ayun may lang, kaso. oo nga. Pero Ronald, ang sinasabi mo ba ngayon, I mean, without saying it, I think what you're saying is, pag, kunwari makonvict o nagbumoto sila i-convict si Sara Duterte na, mawawala na lang yung mga kaso sa May kanila? doubt ko mawawala, pero baka tumagal yung kaso. Umabot ng Pero ilang dekada, ganon. halimbawa, si Joel Villanueva, tapos na yung kanyang preliminary investigation. Eh. Ibig sabihin, pag sampay na sa korte, kulong kagad yan. No? So, alam Mm, mo, sabihin. Pero si Joel, ang determining number, kaya naging 13. yes. Senador, kaya natanggal si Alan Peter. Imagine mo, isa lang. Sa lahat ng So, hihingi niya, bibigay.
Nako. So, yun na nga. So, sinasabi mo nga, hindi siya matatanggal yung kaso. Parang yung nangyari kay ano, kanino ba? Ang magandang example. Juan Ponce Enrile, for example, di ba? Ang daming kaso. Pero inabot na sobrang tagal na ilang dekada na eventually sinabi na ng korte na parang nawala na yung mga ebidensya eh. Di ba nawala na daw. Tapos wala, Oo. nakalusot siya ng kulungan. Wala Umabot ng na siya ng, pangal, no? oo Wala nga. na daw yung process. Tapos matanda na siya, 90. Yun pa, oo. So, kaya hindi na daw parang nakakaawa naman daw pag ikukulong Ang pa may lahat na eh. co-warranto yata yun, nagko-warranto. Tapos yung Yes. kanyang friend, nakulong ng 10 years, Oo nga. nakalabas siya. Tara, Oo. actually, maliban kay Napoles, lahat nakalabas na eh. Ayun na nga Arroyo, eh. Dent Arroyo, Enrile, na pumanaw na, si Jinggoy, si Bong Revilla, So, nakalabas ng Duterte government eh. Ronald, Mr. Cynical Ronald, so ang sinasabi mo, eto na naman tayo, it's the same thing over again. Is that what you're saying? Going to be a cycle unless mabago mo yung Senado, yung composition sa 2028. Can you imagine? Kalahati mahigit ng Senado. May kaso. Para makuha mo yung majority, kailangan mong hatakin yung mga may kaso. Na-imagine mo ba sa Mr. Fortwith ang presiding judge? Kaso sa COMELEC, may kaso sa ombudsman. Tapos yung witness, ginawang state witness, si Undersecretary Bernardo. Ibig sabihin, ang tingin ng Senado, tumpak yung kanyang evidence. Yung evidence niya labang kay Cheese. Okay, so pagdating doon si Bernardo naman, state witness. Teka lang, may immunity na ba yun? Oo. Sigurado, teka lang. Kasi ang alam ko, ano Buti lang na eh. yun. Kaya nagbigay siya ng 1 billion eh. Petikas lang niya yun. Oo, wala yun, ano. Pucha, sa Ayun, dami baka ng sa kanya ninakaw ng yun eh. mga Baka yan. sa Bitcoin lang niya yun eh. Suswaryoso po ako. Malaki yung mga ninakaw niya eh. Tapos Parang hindi siya kukulong. alam mo Ronald, ano, yung nakikita ko talaga ano, na nakakalungkot na parang hate to admit it. May tama ka naman talaga dito na parang ang mangyayari talaga, marami makakalusot na dapat makulong. Dahil Hmm. nga parang may hinahabol sila. So, okay. So parang sinasabi mo na tama bang sinasabi ng mga DDS na kaya Hmm. lang naman mako-convict si Sara Duterte dahil maraming mga may ibang kaso na ayaw makulong? Yung ba ang sinasabi mo? Well, kung naman yan eh, combination ng iba't ibang mga factors. Sinasabi lang natin, huwag mong tanggalin sa equation yan. Halimbawa, si Mark Villar, kailan ba nagsimula yung mga flood control projects? Panahon ni Mark Villar, DPWH siya. 14 Mm. control projects. Ibig sabihin, huwag sila magmalinis. Marami dito nagsimula sa kanyang term. Si Bongo, yung Parmali, yun yung nakasampa sa kan eh, sa ombudsman. Simula yan noon, ang panahon nila. Itong kay Alan Peter, kung sakaling sampahan siya ng kaso, nagsimula yan nung term ni Digong. Yun naman ang problema sa mga DDS, parang nagmamalinis sila. Hindi, ito mga may kaso, galing sa inyo eh. Di ba? At lahat ng may kaso ay mga DDS. Oo nga, yun ang irony, ano? Makakaso si Risa, si Kiko, di ba? Ping Lacson, paano mo kakasuhan yan? Di ba? Wala kang pork barrel yun eh. Si Ping. Kaya in the scheme of things, vulnerable naman talaga sila. At hindi lang simpleng kaso, matitinding kaso, from plunder to malversation. No? Hindi pa dyan kasama treason. Oo nga, no? Pero so kung gano'n, no, parang palit ulo ba yan? Parang yung dating na yun sa mga convictions. Kumbaga parang, o sige, i-convict nyo to, ikayo, makakalusot na kayo. Parang ganun ba yan? Hindi, kung ako ang negosyador, sige, i-convict nyo, pero whether kayo makakalusot, nasa korte yan. At sino yung susunod na gobyerno? Presidente. Wala naman kayong kasunduan na nakasulat. Oo nga. Wala namang, hindi naman nakaukit yan sa bato. Just my word. Okay, okay. Speaking of bato, nasaan na nga ba yung bato na yan? Hindi na yun magpapakita eh. Pero anong klaseng buhay yan? Talo Oo. pa rin nakakulong ka eh. Tago ka ng tago, lingon ka ng lingon, hindi mo alam kailan ka makukuha, malayo ka sa pamilya mo, hindi ka na pwedeng bumoto sa Senado dahil wala ka ron eh. So, medyo mahirap na buhay yan ha. Baka talo pa niya yung nakakulong ka eh. At least Sa bagay. nakakulong ka, yung pamilya mo kung nasan ka. Di ba? Ngayon, di alam eh. Oo Oh. nga, no? At saka sa bagay, no? Pag ganyan Karma rin yan, Chris. Di ba? Karma rin yan eh. karma Ito, dahil, underground kami nung panahon ng Marcos dictatorship. Hindi ganun kadali yun. Pero siya kasi mas VIP eh. Di ba? Senador at saka may kaso sa ICC ng Crimes Against Humanity. oo.
first Asians to be charged. That's not an enviable position. At saka hindi lang yun, yung kay Bato. Isipin mo, nakakainis na Hmm. sumusweldo pa rin siya hanggang ngayon. 'Di ba hindi pa naman nila natatanggal yung sweldo niya? Wala pa yun hanggang ngayon eh. Bad trip talaga ako doon sa wala pa, hindi nasusweldohan pa siya. Mm. Oh, hindi lang yun, hindi lang yung sweldo niya. Yung isa pa, ang siguro mahirap sa pagiging pugante ngayong panahon na to, social media. Dahil lahat ngayon may camera Yeah. phones. Kaya hindi ka lang Yeah. pwedeng basta lumabas sandali, bumili ng kung ano-ano, o Ah, mamasyal. Kasi kung mamasyal ka, may makakita sa'yo, magpipicture niyan. At malaki yung reward, di ba? Pag mahanap si Bato, meron bang reward yun? Parang meron, di ba? di ko alam yung detalye. Hindi, alam ko si Pero Zaldi ko ikaw, pala yung halimbawa, meron. nagtatago ka, nag-underground ka, kilalang kilala yung mukha mo dahil sa podcast mo. Diba? Hirap nun. Tapos, Oo. yung gusto mo makita, hindi mo makikita. Ganyan, karma yan, ha? Lalo na kung may edad ka na. Oo, Kung bata totoo. ka, mga 20 to 30, mas madali eh. Ngayon, hindi na gano'n. Lahat may CCTV, may drone, yung cellphone mo, kayang ilocate. Yung technology, kontra dyan eh. Okay, so ngayon wala si Bato. Ano tingin mo? Ano kaya gagawin ng ating senator judges? Tingin mo ba papayag sila na yung two-thirds Ang ay mahalaga ng labanan ay yung majority will decide kung bubuksan yung ebidensya. Halimbawa, mga bank accounts, etc. So, yun ang unang labanan. Ibig sabihin, kahit hindi siya makonvict, pagpalagay mo na hindi siya na-convict, mm, kung labas naman yung bank accounts niya, sino nagbigay, sinong drug lords, etc., etc. Kung yun, daming yun. You will be mm, damned. No? Kahit mhm, hindi convict kung sakali. Tapos yung hindi magko-convict sa'yo, masisira. Kung okay. magko-convict sa'yo, pwedeng pintahan, uy, baka tumatanggap din to sa drug lord. Dahil ito, linaw-linaw, tumanggap sa drug lord. Inakwit. So, may damage din to sa mag-acquit. Okay, so kung ganun, Ronald, o sige, sabihin natin pagdating sa pagboboto, magiging two-thirds ba ang 15 senators o tingin mo 16 pa rin ba yan? Una, hindi mo pa sigurado yung numero. Kung pa yun debate pa sa legality eh. May possibility na apat yung hindi makasama. Malaki yun. Ito yun, oo. Either may crimes against humanity, sinuko sa ICC, may kaso ng plunder, katulad ni Chingoy. So may possibility na 3 to 4 matanggal. Ano na yung two-thirds niyan? Apat ang 14? matanggal? Kung apat, Oo. so 14? Mababa, 20 mga na lang, 14. sabi mong 7, 14, Hmm. tama, o 14 na lang, oh. So, yon. Ikalawa, yung mga yan ba yan mag-give sa pressure? Halimbawa, Mm, malinaw yung ebidensya against sa Sara Duterte. Kakalculate nila yan. Pero ang mahalaga, yung majority. Ito muna ang labanan. Paano? May mga legal debates dyan eh. Pwede bang baguhin yung majority? Sinasabi ng mga legal luminaries, pwede. Sabi ng mga DDS, ng mga legal, hindi ko alam kung luminary pero legal, ang sabi nila, hindi pwede. So, aakyat yan sa Supreme Court. Pero, makikialam ba Supreme Court? Malamang hindi. malamang hindi na, oo. Kali makikialam nila, mahaba. Ibig sabihin, taon. So, tapos na. Kaya, yun yung ikalawa na mahalaga. Pagsampa sa Supreme Court, usually hindi nakikialam ang Supreme Court sa Oo nga. isang branch of government. Lalo na, nasira sila ng husto last year, noong nakialam sila. O sige, so sabihin natin yung Lalo sa, na kung yung Chief Justice napapalit. Mag-retire na si Supreme Court Chief Justice Quezmundo. teka, ano bang balita Diba, ang dyan? iba aapoy dyan yung malapit sa presidente. Sino mga, may mga balita ka ba kung sino mga pwedeng Hmm. ma-appoint ngayon na Supreme Court Justice? Well, Chief yung Justice? namumuno dyan, mga tipo ni Boying Remulla, tipo ni Maidas Marquez. Wow, Boying Remulla for Supreme Court Chief Justice. Mga labas na mga pangalan. Pero hindi siya pwede ngayon, ombudsman siya, di ba? O pwede ba nga yan? Pwedeng, Yes. Pero pag-retire ni Quezmundo in 3 months, na-deliver na niya yung mga kaso, yung mga big fish. So, pwede na siyang lumipat. okay, pwede palang ganun okay. So, si Midas Marquez, mas nakikita ko, pero si Boying Remulla, parang mahirap makita ngayon kasi nga mukhang desidido siya sa pagiging ombudsman at ang powerful nga na position na yun, especially moving towards past 2028. Si Laila de Lima nga, muntik na maging Chief Justice eh. Talaga? Secretary of Justice siya. Oo No, nga, no, tama. nominate siya sa JBC, natalo siya by 1 vote. One vote. Oh, one vote lang ba yun? Oh my God, Tuloy grabe. yan. Malamang Chief Justice na siya. Malamang hindi siya nakulong ng 7 taon.
Oo, no, grabe, no, fate talaga, no, grabe how it works. Speaking of fate, o sige, I wanna ask two scenarios. Sabihin natin for example, ma-convict si Sara Duterte. Kung ma-convict yan, tanong ko sa'yo, sino sa tingin mo ang tatakbo sa kampo ng mga Duterte? Kasi sigurado mag-field sila ng kandidato, gusto nilang gumanti, eh. Hahanap Yeah. sila ng paraan, eh. O so, sino sa tingin mo? Baste. Si Baste? Putya. Champion B. Naparis na siya na the new Digong. Kaya yung mga actuations niya, yung mga salita niya, minimimik niya yung tatay. Oo. Ay No? naku, grabe talaga Yung kung packaging sa kanya. Dahil pero ang tingin niya, may magic pa si Digong. gano'n ka delusional ba ang mga pamilya Duterte? Hindi mo ba napansin? It's a rhetorical question. Hindi, pero interesting yung sinabi mo na si Baste, Alam mo para sa akin desperate move na yun, eh. Kasi kung mayor nga 'no, nakita mo hindi niya kayang manalo bilang isang re-electionist mayor, second term mayor na pinatakbo pa niya yung tatay niya na alam nilang makukulong or nakulong na ba nung time na yun, dahil Diba? lang hindi pa ano, pinatakbo nila kasi alam niyang hindi siya mananalo against Nograles na sobrang hina nga, pero gano'n kahina si Baste na hindi niya kayang manalo na si Digong ang tumakbo. Ngayon tatakbong presidente, wala yan. Hindi ba sila gumagawa ng mga internal Pero surveys alam nila? mo na, si Baste is more like Digong. Unlike the daughter. No? Unlike the daughter. Si Hindi Baste, ba si Pulong yun? walang dating si Pulong. Mas si Baste, chill lang. No? Right, right. Itsura, kung magsalita, parang tatay. Mga ganun ba? Teka lang, teka lang. Parang may off ako na narinig sa sinabi mo. Sinabi mo mas si Baste parang mas si Digong kasi chill at may itsura. May itsura ba si Digong para sa'yo, Ronald, ha? Dagdag yung value added yun. Value added. No? A handsomer Digong. Pero pag Handsome. observe mo yung mga speeches niya, minimimik na niya. Totoo, totoo. Yung manner of speaking, ano? Hindi, pero yung, I think problema ni Baste, ano, ay alam naman lahat na ano siya into marijuana, 'di ba? At mga siguro hindi ko alam yung mga iba pang droga. At saka tamad siya, from what I hear, sa mga taga Davao, yung mga mismong opisyal sa gobyerno doon na late daw siya pumapasok, kung hindi madalas umiinom, ganun daw siya, eh. Absentee pa nun eh. Absentee mayor. So kung gano'n tingin mo patatakbuhin nila, pero kung gano'n wala, hindi naman nanalo yan. Hindi mo ba tingin na yung kabilang kampo ng mga Duterte, yung mga kampo ni na Bongo, sina Hanilet, yung mga yan, baka sila may papatakbuhin din? O baka si Bongo tumakbo? Posible yun. Noong 2022, ang gusto ni Digong, tumakbo si Sara, Vice President niya si Bongo. Dati nung panahon na yun, may away sila ng tatay niya. Mhm. Hindi siya tumakbo, nag-file siya as mayor. Tapos eventually, after 2 months, nag-substitute siya as Vice President. Substitution yun eh. May Oo nga. nakuha sa tao, siguro nuisance, nag-file ng candidacy, siya yung pumalit doon. Anything is possible. No? Imagine mo kung tumakbo si Sara, siya yung presidente. Mas mataas siya kay Bongbong. Hindi, pero kung tumakbo, yeah, totoo, totoo. Oo, pero kung tumakbo, kasi si Bongbong BBM was going to run no matter what, eh. The way I Yeah, saw it, pero eh. pwede siya tumakbo Vice President. Narinig Ah, ko kasi nung survey before the filing of candidacy, oh. 29% si Sara eh. Si Bongbong was 20, Isko was 19. So, Tapos si Lenny was about 6%. okay. You for VP, you mean? For VP Yeah, at for president? oh. Okay, okay. So in that case, okay. Kung gano'n, anong sinasabi mo? Anong rason kung bakit hindi tumakbo si Sara Duterte for president nung time na yun? Konsultas naman pala siya kay BBM. Tatay niya kumukumbinsi sa kanya. Si Digong ang kumukumbinsi sa kanya na tumakbong president at vice si Bongo. Oo nga, ba't ayaw niya? Kung mataas naman siya sa survey back then. Ayaw niya kay Bongo dahil ibang paksyon si Bongo eh. Ibang paksyon sa mga girlfriend ng tatay. Tapos, Ay, oo, kaya ayaw niya. Ayaw niya. Eventually, tumakbo siyang vice. Tingin ko kanya eh. Para lang kiss-kiss sa mukha ng tatay niya. Paano noong December 2021, sabi ng tatay niya, adik yan, sinungaling yan, weak leader. Ganoon niya. No, kinanto niya si BBM. Di oo nga, ba? naalala ko Okay, yun. okay lang kay BBM. Ang Hmm, kanyang plan B, si Isko. Kita ko, no? Si Isko ang plan B niya. Pero mahirap i-implement yung plan B kung yung anak mo nag-vice president dun sa ayaw mo.
Totoo, Kung totoo. hindi nag-try si Sara, tumuloy siya as mayor, baka nag-endorse si Digong ng ibang presidential candidate. Hmm. Oo, kasi parang gusto nga niya, 'di ba, eventually parang Bongo nga yung gusto niya sanang tumakbo na nga at one point, eh. Sige, sabihin naman natin, kunwari hindi nga ma-convict si Sara Duterte, ma-acquit siya. 'Pag na-acquit 'yan bilang, 'pag ma-acquit 'yan, tumakbo siya bilang presidente ngayon, o sige, ano ng ano, mangyayari ngayon? Sige. Well, most of the candidates magde-defer yan doon sa winnable. Ibig Hmm. sabihin, kung hindi mo convict si Sara, most probably lahat mag-unite under one candidate. Mako-convict siya, maraming tatakbo. Pero kung hindi siya mako-convict, isa lang ang tatakbo. Okey. So yun ang Para oo. yun Dahil ang alam ng lahat, no, na wala silang chance, no, against Sara kung may iba pang mga kandidato. So tama yung nakikita natin ditong senaryo, 'no? So kung si Sara ay ma-convict, maraming tatakbo, pero ang administrasyon siguradong mai-fi-field ng kandidato 'yan. Pero Hmm. kung hindi ma-convict si Sara Duterte, ang mangyayari dito ay magfi-field ng isang kandidato, yung administrasyon magfi-field pa kaya, o you think opposition na lang magfi-field ng Well, kandidato? ang scheme diyan puwedeng hindi formal coalition, eh. Halimbawa, Hmm, magpatakbo ang Pink ng isa sa kanilang apat. Baka ang gawin ng, Marcos, tumahimik na lang. Ibig sabihin, walang hmm, formal coalition, walang formal right. unity. Walang 'to. Paano ang, value added ni BBM hindi gano'n kataas, eh, dahil pababa yung kanyang approval rating, eh. Halimbawa itong latest ng SWS, Mhm. nag-negative siya. Nag-negative, So, kung sino mang presidente, hindi siya makakatulong. So, alam niya kung sino man yung tatakbo. Kaya kung sakali, magkakaroon ng informal alliance. Ibig sabihin, hindi nakalantad, basta nag-unite lang sa anti-Duterte. So ang mangyayari dito Kahapon, siguro. ang tawag ni Alan Peter kay Kiko Aquino D, ang tawag niya ay kandidato ng Malacanang. Ibig sabihin, ginagamit niya na lahat ng lalaban kay Sara ay pro-BBM. May iba pa, eh. Lahat ng lalaban kay Sara ay posibleng suportahan ni BBM. Di ba papunta niya kay Lenny several months ago, nakasuot pa ng pink. Tapos yung mga projects kay Lenny ay bilyon, no? Oo nga, Tapos 'no? Taiwan na nagbibigay ng project, hindi na hinihintay yung gobyerno. So, mga ganun ba na hindi mo kinakailangan i-formalize, pero tumulong ka. Mhm, mhm. It's in your interest na matalo si Sara. Kung hindi matalo, yari kayo. Ah, Gagantihan. ay naku, yari ka, Ronald, Ah, kasama ka dun, ano? oo, bait-bait ko eh, no? Tago ako sa likod mo. Oo. Dito sa Portugal. Oo, magsama tayo dito, kuha na tayo ng ano, ng puwesto dito. Hindi, Sarap pagkain. Sarap pagkain yan, no? pero Ronald, ito lang, ano ko lang, nakikita kong puwedeng mangyari din, ano. Tingin ko naman, ang gagawin ng administrasyon, tama yung sinabi mo, hindi sila maggagawa ng formal endorsement, pero yung machinery sa likod nila, yun ang kikilos. Yes. Even as of now. Pero ang problema nga natin ngayon, yung sa mga kandidato ng oposisyon. Kasi nga wala pang isang kandidato, and ako nga na-appreciate ko na sinasabi nga ni Risa Ontiveros na 'pag ano, ready naman siya kung talagang piliin siya, eh. Kasi kaya natatawa lang ako sa mga naratibo na ginagawa ng mga na parang pinalalabas siya yung atat na atat maging presidente. Hindi, eh. Hmm. Hindi naman, hindi kung may atat nga si Sara Duterte kasi nag-aanunsyo na gusto niya maging presidente nung earlier this year pa, eh, 'di ba? 'Yan ang atat. Kaya hindi, mahirap ang trabaho ng presidente, like, I mean, I would not wish that job on anyone, unless nga gagawin mo lang 'yun para kumita. It's not a fun job, it's a very stressful job, tumatanda ka talaga diyan. Okey, aside from that, Ronald, ano pa? Ano pang balita mo kina Alan Peter pala? Ano, kumusta na si vlogger Alan Peter Cayetano? Ayun, binabanatan lahat, no? Si Ping Lacson, inaaraw-araw daw siyang atakihin. Eh, dinawit niya sa kwan, eh, sa maleta kahit walang basis, Si no? Kaya Ping oo. Lacson? Kaya galit na galit, no? Ikalawa ay itong mga Aquino, sabi niya, siya, legacy ni Ninoy ang kanyang pinaglalaban. Meron pa siyang laban sign, di ba? Oo May nga, ganun pa. 'no? Oo nga, 'no? Ano yung ibig sabihin niyan, loser. No? Tapos ngayon, binabanatan niya yung mga Aquino.
dahil binabanatan si Sara, ang kanyang atake ay mga kanyan, mga BBM, no? Ganyan, no? Ako rin, binanatan niya ako 2 weeks ago. Hindi, Kundo oh. leftist BBM, ganyan, ganyan. Aba? Tapos more than 2 weeks ago. So, So, ano siya ngayon, hindi siya dumadalo sa Senate. Kundi lang siya talaga full-time online seller, no? oo, content creator na pala siya. Sponsor natin, no? Magbenta siya ng ng kangkong. Paano pinulot siya sa kangkungan eh. Ito naman sila, sinasakyan itong mga namatay dito sa Tacloban, di ba? Mm. Nila. Tapos sabi pa ni Robin Hood Padilla, dapat babaan ang criminal liability to 10 years old. Ay, yung kagad yung kanyang reaction, no? Mm. Hindi mo na pinabayaang maglamay, no, yung mga pamilya, pinuntahan kagad ni Sarah. No? Pinuntahan Mhm. ni Robin Hood, no? Habang nagpo-propose sila ng lowering the age of criminal liability. Siya nga pinatakas nga niya yung isang 64-year-old na may crimes against humanity, si Bato. Di ba? Mhm. Tapos ngayon ay para siyang self-righteous na, oh, dapat ikulong lahat yan. No? Pati yung mga 10 taong gulang. No? Ikaw nga, Mhm. pinalaya mo nga si Bato. Di Oo nga, ba? totoo, totoo. Yun Oo. naman, yun ang contradiction. No? Oo. Halimbawa, ito, sympathy sila sa mga bata. Ilang bata ba yung napatay ng tokhang? Almost Marami. 200 children. Ang tawag Known pa lang yan, dito ah. ay shit happens. Mhm. Collateral damage. Diba? Tapos ngayon, napaka-self-righteous nila, sila yung nasa burol. Pero at the same time, ano, Ronald, pagdating siya, ano, ako mismo lang, ako lang, binasa ko kasi yung Juvenile Justice Act na yan eh. And ako mismo parang nakikita ko nga na although sinasabi ni Sen Kiko nga na mananagot naman sila, parang yung under 15 ay hindi mananagot in that sense. Kasi lumalabas, rehabilitation lang. Wala talagang parang punishment for the crime of murder. Yun ang tingin kong hinihiling ng mga ilang kababayan natin na wala sa batas ngayon. Actually, yung capacity to discern, yung discernment, ang DSWD magpapasya. No, diyan. Pero ang sinusunod kasi natin, United Nations Mhm. yung human rights na 15. No? At ikatlo, Okay. international law yun. At ikatlo, ay kaya nga wala tayong death penalty. No? Lalong-lalo na yung ating justice system is very flawed. Tapos ang parusa mo permanent. Okay Mhm. rin yung ating justice system. Katulad sa ibang kalbawa sa Europe. Pero very flawed yung ating To justice. begin with, eh, yes, oh. Hirap makukulong, yung mayaman nakakatakas. So, Mm. ba't ka magkakaroon ng death penalty? Diba? Yun yung isang kwan. Very final kasi yung parusa. Yes, oo, totoo. Tapos Oo. yung ikatlo, under the juvenile law, RA 10630, yung bahay pag-asa, dapat meron pa siyang bahay sa loob. Ito yung mga may heinous crimes. So, ikukulong mo sila as juveniles. Hindi mo sila isasama sa Muntinlupa. Okay, yeah. Sila isasama sa mga adult na mga kriminal. Totoo, Dahil totoo. habang lumalaki sila, lalo sila magiging kriminal. Totoo, totoo yun. Dahil Oo. wala namang counseling doon Mhm. walang therapy, etc. So ilalagay mo sila within the bahay pag-asa, merong mas stricter na hindi ko tatawagin kulungan, juvenile system. Katulad sa Hmm. inyo, no? So for several years, nakakulong sila ron. No? Okay, Yun, okay. nakalagay yun sa batas. Kaso, yung walang budget kasi dahil yung ating budget napunta sa ghost projects. Ayun na nga, eh, oo. Kaya Ha? Parang dito sa mga drug addict. Sabi ni Digong, tunaw ng mga utak niyan. Huwag na nating i-rehabilitate, patayin na lang. No? Sa ibang bansa, mental health issue yan May mhm, pondo yan sa counseling. Tapos hmm, pinipace out yung addiction mo. Hindi mhm, yung overnight titigil yung gamot. Kinuha niyan. Pinipacing out yan. mhm, mhm. Ayun, no? Hmm, Pag immediately tinanggal mo kasi yung droga, patayan. oo. Kaya pinipacing yan. Ang problema nga, walang budget. Parang dito sa juvenile system. Ah, Wala din budget, oo. sa bahay pag-asa, wala yung kulungan na yun. Okay. Pero nakalagay sa batas na dapat meron. Ayun. Oh, yun na nga, eh, yan. Back to the basic problem na meron tayo sa Pilipinas.
corruption at the end of the day. Yun talaga Yes, yun. corruption, tapos education, Mhm. no? Tapos support system, 'di ba? Yun yung kulang eh. Yan. Whole of nation approach yan, whole of society approach. Mhm. Itong mga kanila, violent games. Violent games nila, yung no, mga Roblox daw, Mhm. no? Talagang violent. Talagang nahuhubog yung murang utak mo na pumatay. 'Di ba? Paano walang regulation eh? 'Di ba walang regulation eh? Anything Mhm. goes. 'Di ba? So, you're in support of regulating or banning yung mga ganitong klaseng mga games? Well, depende, no? Depende. Dahil una, hindi naman ako nag-games eh. Kaya hindi ko talaga alam. Na akin lang parang indicative, no? Vicariously, na ipapaliwanag na yun eh. Ano ba yung mga Mhm. games? Sabi ko, grabe pala yung patayan doon sa mga games, no? Yung Mhm. parang normal na pumatay. Hindi siya masama. Tapos mga bata ka, 12 to 15 years old o 10 to 15 years old, siyempre, medyo impressionistic ka. Mhm. Pag minsan nag-i-spend sila whole day eh. Yan ang ginagawa. Ako, ang alam ko lang Tetris eh. Ako Hindi ko solitaire. alam. Oo. Halimbawa, dyan sa Tacloban, sa Leyte, a year ago, nagreklamo sa akin dyan mga ilang local officials. Sabi nila, Sec, tumataas dito ang level ng depression. Tumataas dito ang level ng suicide ng mga bata. Sabi ko, bakit? Online gaming. Yung mga baon nila na itataya nila, Oh, nakakautang wow. nade-depress sila, bata pa. Napakatindi ng epekto. Dapat i-regulate ang online gaming eh. Akala ko Mm. pa, sabihin ni BBM, Lasona, di lang ito usapin ng Pogos, usapin ito ng online gaming. Kumikita na kasi dyan ng Pagcor eh. Para lang klaro, Ronald, baka mamaya isipin na maguluhan lang ang mga tao sa gaming. Pag sinasabi mong to regulate gaming, hindi yung mga Gambling. Gambling yan. Online gambling. gambling. Oo, yun. Oo. So, Dalawa sa gaming, yung sobrang violente ng mga games. okay. Bawal naman doon sa sobrang bata. Pero sa Pero akin, lahat kasi may cellphone eh. Di ba? oo nga eh, ang bilis eh. Lahat, lahat kanyan eh. Ang bilis ng Ah, access ngayon eh. Oh, Imagine yung 15 years old na nahubog sa mga games sa pagpatay. Sinasabi ko sa'yo, dapat responsible age yan eh. Kung halimbawa 8, 10, 11, 12, tapos puro pagpatay ang nilalaro. Oo nga eh, kasi kung movies nga, di ba, may rating system. Hindi nga Oo, pwede ganun. oo, hindi pwede ang mga bata doon. Pero pag dating sa games, kahit sino pwede, no? Kahit ilang at ilang anong edad, ano? Dapat, Halimbawa, yung mga porn, access yan ng mga bata, very easy. Tapos hindi, yung mga porn na yan, may mga rape. So yung attitude ng mga bata sa babae, nahuhubog yan. pero di ba may mga regulation naman yung sa porn naman, di ba? Hindi naman, Hindi stricto dahil ang dali na mag-access eh. it's the access really that's a problem. Kaya nagaganyan yung ating mga kabataan ngayon. So, ganun ba yung regulation na kailangan dagdagan? Dahil practically wala eh. Ngayon ko lang pinanood yung mga Roblox na yan eh. Sabi ko ba? Inuutosan kang pumatay? Ang ganun? Mga ganun. Pero you're not naman for banning completely. You're just saying regulate it. Regulation lang at a certain age level. No? Oo, yun lang naman, Pero oh. kung kung ka na, discernment, alam mo na kung ano yung tama at saka mali. Pero yung ganung batang edad, medyo hindi pa nahuhubog ang yung moral compass eh. No? Oo. Malaki ka bilang isang psychopath na parang ang tingin mo ay violence, barilan, rape is normal. Kung wala kang regulation, Pero at the same time, Ronald, huwag natin kakalimutan din na isa sa mga pinakamalaking impluensya sa ating mga kabataan ngayon at hindi lang kabataan sa ating mga mamamayan ay yung dating presidente natin. Na dahil mm, nga sa kanya, kaya tingin ko nga medyo bumagsak ang moralidad natin lahat eh. Na correct. naging normal Siya na. yung role model. Oo. Oo, 'di ba? Normal ng pagbabanta sa buhay ng mga ibang tao. Buhay nga natin, ilang beses na tayong nababantaan, 'di ba, online. Joke, di ba? Yung ganyan. Yung Oo, nag-joke. yun pa, mga rape jokes. Kaya hindi ko maintindihan eh. Yun ang nakikita ko talagang problema. Talagang bumagsak na, wala na. Umabot na sa ganyang level ngayon eh. Pero Ronald, alam mo para sa akin, ito na lang, natutuwa ako. Na at least kahit pa paano ikaw, yung moralidad mo, maayos pa rin, ano? Hindi naman, hanggang dyan na lang, ano? Hindi na Oo. bumaba pa, ano? Pero sabi ni Harry Roque, bully daw ako eh. Oo, Oo. yan eh, ayan. Mga bully din eh.
Hindi lang bully, ano pa ba? Ano pa ba mga pintas na binigay na sa'yo? Lahat na binigay na yung mga pintas sa'yo eh. So, ay nako Ronald. O ano, so next week magkikita na tayo in person ha? Kailan balik mo? In a few days, babalik na ako. So pagbalik ko, next week magkita na tayo in person. Oh. Sakto, simula ng impeachment. Oo nga eh, simula na ng impeachment at i-cover natin itong impeachment. Ito na naman, meron tayong bagong series, yung impeachment series natin na Yes. oo, pero live na on the trial tayo. Pag-usapan natin yan, ha? And magkikita tayo sa susunod na episode natin ng Heckle and Jive. Ah, Ako si Kristan. Salamat, Ronald. po, Mr. Jive. Ayan, okay. Ingat tayong lahat. Sige, magkita tayo, Ronald, in person next week, ha? Okay, see you. Okay, sige. Okay, bye-bye.